Kinabukasan ay maagang nagising si Mara na mag-isa na lamang sa kama. Wala na sa tabi niya ang tatlong bata. Walang pasok ngayon kaya malamang nasa baba ang mga to at naglalaro. Bumangon siya at hinawi ang makapal na kurtina sa glass wall window. Doon niya nakitang mga anak na naliligo sa pool at kasama si Nico. Kinuturuan nitong lumangoy ang mga anak. Binuksan niya ang sliding glass door para pumasok ang sa loob ng sinag ng araw. Hindi niya namalayan na kanina pa pala siya titig na titig sa mag-aama. Natuon ang tingin niya kay Nico nang umahon to sa pool. Nakasuot lang ng trunks ang lalaki at kita niyang magandang katawan nito. Ipinilig ni Marang ulo at umalis sa bintana. Kung ano-ano kasi ang pumapasok sa utak niya na hindi naman dapat. Bumaba siya sa kusina at kanina pa kumukulo ang tiyan niya. Nakatulog pala siya kagabi na hindi man lang kumakain ng dinner. "Good morning, ma'am. Gusto niyo po ba ng kape, ma'am?" Nakangiting tanong ni Sarah, ang kasambahay nila. "Sige Ate Sarah, salamat." Aniya. "Si tita ba nakita mo Ate Sarah?" Kapag kuwanay tanong niya nang hindi makitang tiyahin niya. "Ay, si madam po. Umalis sila ni Manang Nelia, ma'am. Mamimili daw po sila ng grocery." Sagot nito. "Ito na po ang kape niyo, ma'am." Anito't inilapag sa harap niya ang tinimplang kape. "Thank you." "Ay, siya nga pala, ma'am. Tikman niyo po itong pancake. Masarap po ito." Alok sa kanya ni Sarah at binigyan ng pancake sa platito at tinidor. Mukhang masarap nga at mabango." Aniya na biglang natakam. Agad niyang dinampot ang tinidor at humiwa sa pancake at sinubo sa bibig. Masarap nga." Komento niya at ninamnam ng pancake sa bibig niya. "Si Sir Nico po ang nagluto niyan, ma'am." Anito na ikinatigil niya sa pagnguya at napatiti kay Sarah. "Si Nico?" Ulit niya. "Yes po, ma'am. Yung asawa niyo pong pogi." Sagot ni Sarah na tila kinikilig pa sa lalaki. "Maaga kasing dumating kanina si Pogi, yung asawa niyo, ma'am. Tapos nag-request po si Simona sa daddy niya na ipagluto siya ng pancake. Kaya yun po nagluto kaagad si Pogi, si Sir Nico po para sa prinsesa niya." Daldal pa ni Sarah. Noong nakaraan nalaman niya rin na nagluto si Nico ng paboritong ulam ng mga bata. At kahit takam na siyang kumain noon ay dahil paborito niya rin, ay pinigilan niya ang sarili. Nalunok na lamang niya ang pancake dahil tinalikuran na siya ni Sarah. Kinindatan pa siya ng loka-loka bago siya iniwanan sa kusina. Pagkatapos kumain ay dala-dala ni Mara ang laptop niya at umupo sa sala. Tanaw niya ang tatlong bata sa pool mula sa kinaroroonan niya dahil nakabukas ang glass sliding door. Busy siya sa pagkakalikot sa laptop niya at pag-check ng ibang concerns ng mga guest nang iba nilang narinig ang sigaw ni Simona. "Mommy, wiwi ako!" Anang anak niya. Nilapag naman niyang laptop at agad nilapitan ng anak kasi baka madulas ito sa tiles. Tinuruan niya kasi ang mga anak na wag iihi sa pool. Matapos umihi ni Simona, hinatid siya ng anak sa pool dahil madulas ang sahig. "Be careful, sweetie." Aniya sa anak na kaagad bumusong sa tubig. Ramdam ni Marang dalawang pares ng mata na nakatitig sa kanya kahit hindi siya nakatingin dito. Alam niya nakatingin sa kanya si Nico. Akmang tatalikod na si Mara nang marinig niya na nagsalita si Simona. "Mommy, samahan mo kaming maligo, please." Anito kaya napahinto siya. "Oo nga, mommy, maligo ka na kasama namin, di ba daddy?" Wika ni Stefan. Narinig niyang tumikim na muna si Nico bago nagsalita. Hayaan niyo ng mommy niyo kung ayaw niyang maligo sa pool. Baka naman kasi nahihiya ang mommy niyo kasi baka may bilbil siya or baka naman may peklat siya." Wika ni Nico na siyang ikinapanting ng tenga niya. Naningkit din ang mga mata ni Mara at salubong ang kilay na humarap kay Nico na seryoso mukha. "Mas sexy ka kasi kaysa sa mommy mo, sweetie." Baling ni Nico kay Simona. Talagang hinahamon siya ng lalaking to, ha? Lumapit si Mara sa bench chair at doon hinubad ang suot niyang pantulog na t-shirt at pajama. Buti na lang pala't sinuot niya kaninang bra, nakaterno ng suot niyang black panty ngayon. Bilbil at peklat pala, ha? Tingnan natin ngayon. Sa isip-isip ni Mara. "Wow, mommy, you're so sexy!" Papuri ni Simona na nakatingala sa kanya. Napapangiti si Mara sa loob-loob niya nang makitang reaksyon ni Nico. In her peripheral vision ay nakikita niya nakanganga at halos lumuluwang mata nito sa pagtitig sa katawan niya. "Come here, Simona baby," tawag niya sa anak na lumapit din sa kanya. "Ang sexy mo, mommy." Puno ng paghangang sambit ni Simona. "And beautiful," singit ni Stefan kaya napangiti si Mara. Samantalang si Nico ay naparalisa na atang bibig at hindi na magawang itikom. Kanina pa ito nakanganga habang nakatitig sa katawan niya.
Maglaway ka ngayon, Nico, sabik ni Mara sa isip niya. Lumipas pang mga araw na natili si Nico sa Mindoro. Tulad ng sabi niya sa sarili ay porsigido siyang kunin muli ang pamilya niya. Gabinat na sa veranda siya ngayon sa hotel na tinutuluyan niya pansamantala. Madilim ng buong gabi at hindi siya pa rin dinadalaw ng antok. Kaya naisipan niya uminom ng wine pampatulog niya lang. Sa gitna ng madilim na gabi na tanging mga ilaw sa mga building lang ang nakikita niya, malungkot at madilim man ngayong gabi, ay naniniwala siyang isang araw magliliwanag din ito kahit sa gitna ng kadiliman. Tumawag kaninang mommy niya at kinakamusta siya at ang pamilya niya. Sabik na rin ang mga tong magulang niya na makitang mga apo nila. Naniniwala raw ang mommy niya na darating ang araw na mapapatawa din siya ni Mara. Kinaumagahan pagkatapos ni Nico na maihatid ng mga anak sa eskwelahan, ay bumalik na muna siya sa kondo at nagluto ng pananghalian. Plano niya na hatiran ng pagkain si Mara sa hotel kaya nagluto siya ng paborito nitong ulam. Ang lapad ng ngiti ni Nico pagpasok niya sa hotel, sumakay siya sa elevator at nagtungo sa opisina ni Mara. Itinuro na ito sa kanya ni Henry kaya madali niyang nahanap. Nasa tapat na siya ng pinto ng opisina ng asawa niya nang tanungin siya ng sekretarya nito. "Excuse me sir, sino pong hanap niyo?" Magalang na tanong nito. "Si Mara, Amara Del Fiero, my wife." Sagot niya at nakita niyang pagkagulat sa mata ng babae. "Po, asawa kayo ni Ma'am Mara?" Gulat na tanong nito. Ngumiti si Nico at tumango. "Pero hindi po kasi Ashford ang apelyido na gamit ni Ma'am. Gutierrez po." Wika nito. "Yeah, but she's still my wife." Sagot ni Nico. "Okay po sir, pero nasa loob pa po si Sir Jameson. Kausap si Ma'am Mara." Nito. Natigilan naman si Nico sa narinig. Nanditong lalaking yun. Nakakaramdam siya ng inis at selos pero hindi niya ipinahalata sa kausap. "It's okay, ibibigay ko lang itong lunch ng asawa ko." Seryosong wika ni Nico sa kapinhit ang pinto pabukas. Sabay namang napatingin sa kanyang asawa niya at si Jameson. Tila nagulat pang mga to nang makita siya. Dumapong tingin ni Nico sa mesang nasa harapan ng dalawa at nakitang mga pagkaing hindi naubos. So nag-lunch na pala ito kasamang lalaking kinaiinisan niya. Maya-maya pa'y kumilos ang lalaki at sinimulang ligpitin ang pinagkainan nito at ni Mara. Tinulungan naman ito ng asawa niya. Samantalang siya'y nanatiling nakatayo sa gilid na para bang hindi ramdam ng asawa niyang presensya niya. Ilang sandali lang nang marinig niyang nagpaalam si Jameson kay Mara. "Aalis na ako Mara at salamat sa lunch." Wika nito sa asawa niya. Kita naman niyang matamis na ngiti ng asawa niya sa lalaki. Ngiti na hindi na nito magawang ibigay sa kanya. Parang kinurot ang puso niya sa isiping iyon. Bago lumabas si Jameson, sa pintuan ay nagsukatan na muna sila ng tingin ng lalaki. Napatiimbagang si Nico dahil naangasan siya sa lalaking kaharap. Anong akala nito, magpapatalo siya? Pamilya niyang nakataya sa labang ito kaya hindi siya papayag na matalo ng lalaking manliligaw ni Mara. Kahit hindi sabihin ng asawa niya, alam niyang naliligaw ito. Lalaki siya kaya alam niyang galawan ng isang ito. "Bye Mara, see you later." Wika ni Jameson at nginisihan siya. Ngaling-ngaling niya na itong bigwasan pero nagtitimpi lang siya. Hinahamon nata siya ng lalaking ito. "Anong ginagawa mo dito?" Agarang tanong sa kanya ni Mara na makaalis na si Jameson. "Nagluto ako ng paborito mong ulam." Ani at nilapag sa mesang dala niyang pagkain. "Hindi mo kailangang gawin yan, Nico. Hindi mo ko obligasyon para ipagluto at hatira ng pagkain. Kaya kong bumili o magluto ng sarili kong pagkain." Mading wika ni Mara. "Pero, Mara, gusto ko." "Pero hindi ko gusto." Putol nito sa sinasabi niya. Gulat siya sa biglang pagtaas ng boses ng babae. Matalim ang mga tingin nitong ipinukol sa kanya. "Mara, mahal pa rin kita. Sana bigyan mo naman ako ng second chance na makabawi sa lahat ng pagkakamali ko." Pagsusumamo ni Nico sa harapan ng asawa na kasing lamig na ata ng yelong mga tingin sa kanya. "Mag-asawa pa rin tayo, Mara. Kaya huwag ka sanang magpaligaw sa ibang lalaki." Nasasaktang wika ni Nico, ngunit isang malakas na sampal naman ang ginawad ni Mara sa pisngi niya. "Pinayagan kita na makalapit sa mga anak ko, pero huwag mong pakialaman ang buhay ko. Kung magpapaligaw man ako sa iba ay labas ka na doon." Namumula sa galit na sigaw ni Mara sa kanya. "Alam mo Nico, na sa tuwing nakikita kita ay bumabalik ang lahat ng sakit dito." Tinuro niya sa dibdib. "Sa tuwing nakikita kita, naalala ko lang kung paano mo ko nagawang traidorin at lokohin. Pero lahat ng yun ay tinitiis ko para sa mga anak natin. Dahil gusto nilang makasama ang daddy nila. Kaya sana wag mo sagarin ang pasensya ko." Puno ng puot at tinanakit na salitang binitawan ni Mara sa kanya. Napayuko na lamang si Nico at tinanggap ang lahat ng salita ng asawa niya. Wala siyang karapatang magreklamo, pero hindi siya susuko sa labang sinimulan niya. Kahit pa paulit-ulit siyang ipagtabuyan palayo ni Mara.
Napatiimbag ang si Nico ng pagpasok niya sa loob ng mansyon ay nasilayan niya na naman ang pagmumukha ni Jameson. Wala sa sariling na ikuyom niyang kamao sa galit. Wala bang ginagawang lalaking ito? At halos palagi na lang gustong makita ng lalaking itong asawa niya? Kanina nasa opisina, ngayon naman dito sa mansyon. Nagingit-ngit sa galit at selos ang kalooban niya. Dahil sa atensyong ibinibigay ni Mara dito. Kanina hindi siya napansin ng dalawa. Busy ang mga ito sa pagkakantuhan at nagtatawanan pa. "Daddy!" Sigaw ni Simona na nakalalabas lang mula sa playroom nito. Dahil sa sigaw ng anak niya, napalingon pa na sabay sa gawin niyang dalawa. Mabilis na lumapit sa kanya si Simona kaya binuhat niya ang anak. Sunod naman na lumabas ay sina Stefan at Santino na sinalubong din siya. Inakay siya ng mga anak papuntang playroom pero napansin ata ng mga to na hindi maalis ang tingin niya kay Mara. "Dito na lang tayo maglaro sa sala. Gets na lang natin ang mga toys," sambit ni Stefan na biglang nagkaisip ng idea. "Good job, son." Napapangiting wika ni Nico sa isip. Masayang nakikipaglaro si Nico sa mga bata at sadyang nilalakasan nila ng mga anak niya ang boses para maingay ng dalawa at umuwi na si Jameson. Si Santino naman ang nakaisip nitong binulong sa kanila kaya nagtawanan sila. Dahilan yon para mapalingon sa kanilang dalawa at maagaw ang atensyon. "You know what, Daddy? May family day kami sa school sa mga susunod na araw. At itong first family day na kasama ka namin, Daddy. Ang real daddy namin." Masayang wika ni Simona. "Wow, talaga baby." Nagagalak na sambit ni Nico. "Mara, aalis na ako. Pupunta na lang ako ulit bukas." Dinig ni Nico na paalam ni Jameson. "Hatid na kita," wika ng asawa niya. "Mommy, I want to pee," wika ng anak niyang si Simona sa asawa niya. "It's okay, Mara. Samahan mo na si Simona. Bye, kids." Paalam pa ni Jameson sa mga anak niya. "Bye, Tito." Sabay-sabay na bigkas ng tatlong bata. "Bye-bye ka pang nalalaman. Sarap bangasan niyang pagmumukha mo." Galit na wika ni Nico sa isip niya. Sabay sa paglabas ni Jameson ay siyang pagpunta ni Mara at Simona sa banyo. Kaya wala nang sinayang na oras si Nico. "Kids, may kukunin lang si Daddy sa car ha. Maiwan ko na muna kayo sandali, okay?" Pagsisinungaling niya sa dalawang bata. Dahil lang totoo susundan niya si Jameson. Bago pa man makalapit si Jameson sa kotse nito ay tumikim si Nico. Dahilan para mapalingon ito sa likod. "Pwede ba kitang makausap sandali?" Ani Nico sa lalaki. "Of course, Mr. Ashford." Sagot nito nakapamulsa pa. Nayayabangan siya sa inasta ng lalaking kaharap niya. Kanina pa nangangati ang mga kamao niya na suntukin ito. Alam naman itong may asawa na si Mara pero lapit pa rin ito ng lapit sa asawa niya. Anong tingin nito sa kanya? "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Jameson. Layuan mong asawa ko." Maring wika niya kay Jameson. Pero ang tarantado, nginisihan lang siya. Ngisi mapang-uyam. Sarap na talaga siyang pagdapuin sa pisngin nitong kamao niya. Pero pinipigilan niya sarili. Na walang ngisi nito sa mukha at napalitan ng pagiging seryoso. "At bakit ko naman lalayuan si Mara? Isa pang sabi ni Mara sa akin ay wala siyang asawa. Nasabi na rin ni Mara sa akin na ikaw mismo nag-file ng annulment at pinapirma siya. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko na ipagsisiksikan ng sarili ko sa babaeng ikaw mismong nanakit sa damdamin at pagkatao niya." Nitanya ng lalaki sa kanya. Natigilan naman si Nico at hindi nakasagot sa mga sinabi nito. Tama naman kasi ang sinabi nito na siya ang nanakit sa damdamin at pagkatao ng asawa niya. Pero asawa ko pa rin si Mara at walang naganap na annulment. Kaya technically, asawa ko pa rin ang nililigawan mo. Kaya lumugar ka kung saan ka dapat lumugar. Nagtitimping wika ni Nico. Parang konting-kunti na lang ay masusuntok na niyang mayabang na ito. Anong tingin nito sa kanya na basta na lang isusukong babaeng mahal niya at ang ina ng mga anak niya? No way! Hanggat hindi sinasabi ni Marang layuan ko siya, hindi mo ko mapipigilang lapitan siya. And may the best man win. Huling salitang binitawan nito bago siya tinilikuran at iniwan. Kuyom niyang kamao sa selos at galit na nararamdaman. Hindi niya mapapayagan ng lalaking ito na maagaw ang asawa niya sa kanya. Pagkatapos bihisan ni Marang mga anak ay pinaunan niya ng mga ito sa baba para makapag-almusal na. Susunod na lamang siya sa mga ito at hindi pa siya nakakabihis. Family day ngayon sa school ng mga anak niya. Mamayang 8 AM pa naman na magsimulang activity sa school pero maaga silang nagising at sobrang excited ng mga anak niya. Lalo pa at kasama nila si Nico na pupunta sa event. Nasabihan na rin naman niya si Nico kahapon about sa family day ng mga bata at kita niya rin sa mga mata ng lalaki ang kasiyahan. Simpleng maong jeans lang ang suot niya at rubber shoes. Suot ang t-shirt na ipinakustomize niya pa talaga para sa kanilang 5. Hati ang kulay nito, pink at blue. May pangalan sa likod na mommy, daddy at pangalan ng 3 bata.
Pagkatapos niyang magbihis ay kinuha niyang t-shirt na nakahanger. Ito ang t-shirt na para kay Nico. Nakalimutan niya ng ibigay kahapon sa lalaki kaya pinaplansya na lang niya. Pagbaba ni Mara sa hagdan ay dumiretso siya sa kusina. Doon niya naabutan ng mga anak na kumakain ng almusal. Yummy! Sarap-sarap ng luto niyo po, Daddy. Dinig niyang wika ni Simona sa ama. Kita naman niyang pagsilay ng ngiti sa mga labi ni Nico dahil sa papuri ng anak sa nilutong ulam nito. O Mara, anak, nandiyan ka na pala. Halika na't na makapag-almusal ka na rin. Wika ng tita Lani niya. Lumapit siya sa mesa at agad na tumayo si Nico para ipaghila siya ng upuan. Magkatabi pa sila ng lalaki dahil yun na lang ang bakanting maupuan niya. Daddy, pwede mo bang lagyan ng food ang plate ni Mommy? Wika ni Stefan. Yeah, sure son. Nasiglang sagot naman ni Nico na agad sinunod ang anak. No Nico, it's okay. Kaya ko naman pagsilbihan ng sarili ko. Ani yan na sabay pa nilang damputin ng lagay ng kanin. Mommy, hayaan mo po si Daddy na ipag-serve ka ng foods. Sambit ni Santino, napanganga na lamang si Mara sa mga anak. Kaya wala siyang nagawa kung hindi hayaan si Nico sa ginagawa. Ayaw niyang ipahiya ang lalaki sa harap ng pagkain at sa harap ng mga anak nila. Napakislot pa siya ng bahagyang dumikit sa balat niyang baraso nito. May kung anong gumapang na init sa sistema niya. Pasimple siyang napakagatlabi at tinutok ang atensyon sa pagkain. Nakakailang subo na siya ng pagkain na magsalita si Simona. Daddy, subuan mo si Mommy ng food, please. Wika ni Simona nagpoppy eyes pa sa pagpapakyut. Napapailing na lamang si Mara, lihim na pinagdarasal na sana wag sakyan ni Nico ang hirit ng anak. Pero hindi pinakinggan ang hiling niya, lalo na't nakaumang na sa bibig niyang kutsarang na lalaki na may lamang pagkain. Say, Mommy, sambit ni Nico habang nakaumang sa bibig niyang kutsarang puno ng pagkain. Open your mouth, Mommy. Hirit naman ni Simona na pinakita pa sa kanyang bibig na nakanganga pa. Tinuturuan pa siya na akala mo naman ay bata siya at itong matanda. Walang nagawa si Mara sa kakulitan ng mga bata, kundi sundin ang gusto nito. Yay! Sabay-sabay na sigaw ng tatlong bata at pumapalakpak pa sa tuwa. One more, Mommy. Ninikot muli siyang sinubuan. Ano ba, Nico? Kaya ko namang kumain. Reklamo niya. I know. Say, again? Ulit pa nito, pasimpleng inirapan niya ito bago tinanggap ulit ang bibig niya. Ang pagkaing sinusubo nito, pero nginisihan lang siya ng lalaki. Naiinis siya dahil mukhang naisahan ata siya ng lalaki at dinadamay pang mga anak nila. Kaya naman itong pasimple niya itong kinurot sa gilid ng hita nito sa ilalim ng mesa. Ouch! Day nito. What happened to you, Daddy? Sa lubong ang kilay na tanong ni Stefan sa ama. Nothing son. May kumagat lang na langgam sa hita ko. Sagot nito sa anak. Kurot ka ng kurot, wife. Baka mamaya ibang makurot mo. Mahinang bulong nito na tangi siya lang ang nakakarinig. Naginit naman ang pisngi niya sa tinura nito. Bakit parang ibang ibig sabihin nito? Na nayutuloy ang balahibo niya sa isiping yon. No, Mara, no. Pagkatapos nilang mag-almusal ay nagtungo na sila sa school para sa gaganaping family day event.